ang iyong katawan. Sa ngayon, kuya, nakakatakot na eh. Ang ating mga katawan ngayon, lalo't ang kabataan, iba't iba ng drawing ang nakikita mo sa kanilang katawan. Ito'y hindi nagawa ng isang mabuting tao. Bakit mo dinudumihan ang katawang ito na nilalang ng Diyos na kawangis niya? Sana maturuan ng mga magulang. Isang tungkulin nila ito. Magagalit ang Diyos sa atin kapag ang ating mismong katawan na templo ng Espiritu Santo ay naduwa natin ng iba't ibang drawing. Lalo't higit ng iba't ibang kasamaan. Linisin po natin ito, mga ginigiling naming tagapakinig. Katulad ng ipinaliliwanag namin ngayon, magagalit ang Diyos sa atin sapagkat ito'y templo niya ang ating katawan. At igalang din natin ang ating mga simbahan na bahay dalanginan natin na ibinigay ito sa atin ng Diyos. Huwag natin gagawin ito rin ay palengke. Na ito'y gagawin din natin, ito'y pasyalan. Nakakalungkot ngayon eh. Karamihan ng mga kabataan eh. Pupunta laramang doon dahil nagliligawan sila eh. Magagalit ang Diyos sa atin. Katulad ngayon sa binasa mo, Kuya Mel. Sagana sa aral ang binasa mo ito. Sana po, mga ginigiliw naming tagapakinig, isabuhay natin ang aral na ito ng ating Panginoon. Igalang natin ang ating mga simbahan. Gawin lamang natin doon ang nararapat na para sa Diyos. Bahay dalanginan. Doon natin kanya tatagpo ang Diyos. Doon natin siya pinasasalamatan. Doon natin napapakinggan ang mga bili niya sa atin sa loob ng isang linggo. At karamihan sa mga simbahan, maliban kung minsan Lunes, may araw-araw na misa upang ang bili ng Diyos sa atin sa bawat araw ay ating mapakinggan. Ito'y bahay dalanginan. Huwag tayo sanang tumulad sa mga ibang kapatid natin na sinasabi nilang hindi na kailangan pumunta sa simbahan. Kahit saan nandoon ang Diyos. Huwag po natin gawin na tayo'y maging swahil sa Diyos. Na yung gusto lamang natin ang siya nating gagawin. Marunong pa tayo sa Diyos. Huwag po. Maging mapagpakumbaba tayo. Sumunod tayo sa Diyos. Meron siyang simbahan. Kahit nung unang panahon may mga sinagoga, na ngayon ay parang mga chapel, at merong templo. Sana, mga ginigiling naming tagapakinig, igalang po natin at linisin natin ang ating katawan, ang ating katawan, upang maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Lalo tigit, igalang natin ang bahay ng Diyos, ang bahay dalanginan natin. Amen. So, dyan na ho sa ating binasa sa matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, nakakita ho tayo ng magagandang aral. Sinumpa ang puno ng igos. May aral ho na inihahatid sa atin at nilinis ang templo ng Panginoon. Ay mapakaganda ho ang paliwanag ni Kuya Bert. Meron ho talagang templo tayong dalanginan, pinakasentrong dalanginan natin na kung saan doon natin kinakatagpo ang ating Panginoon. Pero sabi nga ni Kuya Bert, mas malaga rin ho yung templo ng ating katawan, ang templo ng Espiritu na rito ho sa ating katawan na ito. Ito mismo ho pinamamahayanan ng Espiritu ng Diyos. Dito ho dapat mamahay, huwag nating abusuhin, huwag nating dulutan ng problema, huwag nating kakain tayo ng sobra,
masisira ang ating katawan. Iinom ng alak, masisira ang ating katawan. Tinatatuan natin, masisira ang ating katawan. Gawin nating malinis ito at ang pumapasok sa ating kaisipan at pagkatao malinis upang sa ganon makapamahay ang banal na Espiritu sa atin. Yan ho ang nilinis ang templo. Aral mula sa namatay na puno ng igos. Kanina ho, sinumpa ang puno ng igos. Tingnan ho natin, sapagkat meron pala hong kasunod dito sa Mateo, o sa Marcos, aral mula sa namatay na puno ng igos. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na. Dito ho sa aral mula sa namatay na puno ng igos, may relasyon ho ito dito sa ating binasa na sinumpa ang puno ng igos. Medyo konti lang ho itong babasahin natin at makikita ho natin dito yung aral na atin hong ipagkakalob. Pagkatapos at ngayon nakikita aral mula sa puno ng igos. Inyong pakinggan mabuti sapagkat meron hong ihahatid na aral dito sa atin. Ang aral mula sa namatay na puno ng igos, Kuya Bert. Pakinggan po natin ito mga ginunang tagapakinig. Bibigyan ho ni Kuya Bert na reflection. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo naman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap na ninyo. Kapag kayo'y nananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Kuya Bert, dito sa puno ng igos, yung nakita ko rito, yung ibinibigay na naiso ng Diyos, yung matibay na pananalig talaga. Yung bang wala kang alinlangan na talagang kapag hiniling mo sa Kanya ay magaganap at magaganap. Pero kung mayroong counting doubt sa isip natin, sa ating paghiling, ay hindi pala nagkakaroon ng katuparan. Ang hinihiling mo ito, gaya nung nakaraan natin yung Sabado na yung conclusion niyo, nakabatay ho sa talagang pananalig. Dito ho kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo, sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap na ninyo. Kapag kayo mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ano pong aral nung sabihin ho na umalis ka dyan, maaalis nga ho? Tungkol din sa pananalig. Anong nakikita? Kuya Min, bago ako magbigay ng reflection dito sa binasa mong ito, tumawag si Kuya Ben. Ano na yung presidente ng pastoral ng San Martin de Porres sa Bacoor. Binabati ka niya. Sabi niya regards daw sa'yo, kasama yung misis niya, si Sister Emma. No, so, Kuya Ben, magandang gabi sa'yo. Sister Emma, magandang gabi. At maraming salamat sa inyong pagkikinig kahit na nandiyan kayo sa inyong sasakyan, pauwi sa inyong bahay, ay pinakikinggan ninyo. Sana nandito ka't kasama namin isang araw. Alam ko magkakasama natin yan. Alam kong marami kang mga gawain dahil isa pa ko yan kasi itong idol ko na ito isa siyang haligi ng Katedral ng Imus, no? Kay Bishop Tagle. Marami kasing assignment na ibinibigay si Bishop Tagle sa kanya. No?
Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Kuya Ben. Kuya Ben at Sister Ma. At ngayon, Kuya Min, dito sa sinabi mo, alam mo, nakita mo naman, yung igos na walang bunga, namatay. Sana huwag na natin hintayin tayong yung mga kapatid natin, lalo tigit yung hindi namumunga, yung walang pagkinabang, lalo tigit doon sa